Naku, Lola, Lola, matanda to. Ayoko talaga sa mga Magandang araw po. Ako po si Cecilia. Isang kababalaghan ang naranasan ko nung unang beses akong sinama ng boyfriend ko sa probinsya nila nung araw mismo ng fiesta. Ayoko. Ayoko pa nga sanang sumama nun kasi hindi pa ako handang humarap sa pamilya nila. Nahihiya pa ako. Nag-aalala kasi ako na baka hindi nila ako magustuhan. Pero gustong gusto na talaga akong ipakilala ng boyfriend kong si Mario sa mga kamag-anak niya roon. Kakainin Kaya ka napilitan niyan. akong sumama. Pagdating namin doon ay super kabado talaga ako. Kulang na lang lumubog ako sa sobrang hiya nang simulan na akong ipakilala ni Mario sa mga kamag-anakan pa lang nila na sumalubong sa amin sa labas. Ang laki pala ng angkan nila. Tapos ang laki rin ng bahay mismo nila. Malaki yung angkan Minana raw kasi aswang. Pero hindi naman natin masasabi, no? Kung malaki yung angkan, aswang agad. Baka ano lang. yun ang papa niya sa lola niya. Dahil nga fiesta, matapos akong ipakilala ni Mario sa lahat ng pamilya niya ay Mario pa yung tinawag pangalan, siya no? ng tsuhin niya. Sabi ko okay lang ako. Mauupo na muna ako sa isang tabi. Iniwanan niya ako saglit. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Na para akong nilalamig. Wala naman silang aircon. Puro electric fan pero yung lamig na nararamdaman ko parang buga ng aircon. Sa labas naman ay tirik ang araw. Sa kakalinga ko ay nakita ko yung isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok. Nagmamasid lang din sa paligid. Parang nakita ko yung sarili ko sa kanya. Sa mga tao roon sa loob ng bahay ay kaming dalawa lang yata yung walang kausap. Nilapitan ko siya. Tumingin sa akin at tumango ng magmagandang araw ako. Nagpakilala ako. Ewan ba't hindi ako nahiya sa kanya. Kaya ito suggest, ano ko lang talaga, payo ko lang, don't talk to strangers talaga yung matutunan ko sa mga lahat ng mga na-experience ko, hindi mo kilala, pwera na lang kung sila mismo yung mag-a-approach sa'yo. Pero ikaw, ewan ko sa ibang tao, yung sobrang friendly, alam mo yun, kahit di kilala mag-a-approach ako, hindi. Pag hindi ko kilala, hindi ko papansinin yan. Hihintayin ko munang pansinin ako niyan bago ko pansinin. Nako. Parang delegado Siya rin naman. Naramdaman ko na parang palagay ang loob niya sa akin. Kasi nagkwento siya agad tungkol sa pamilya nila. Nalaman ko rin ang pangalan niya. Tawagin ko na lang daw siyang Lola Dimitria. Nung bumalik na yung boyfriend ko, nakita kong hinahanap niya ako. Kasi nawala ako sa upuang pinag-iwanan niya sa akin kanina. Tangina, nakakatakot. Kinawayan ko pa siya para makita niya ako. Lumapit siya agad. Tinanong ako kung anong ginagawa ko roon. Parang obsessed. Sabi ko, nakipagkwentuhan lang ako sa lola niya. Nilingon niya yung mga lola niyang nag-uumpukan sa mesa habang doon nagkukwentuhan. Sabi niya, kumpleto naman yung mga lola niya roon. Sinong lola ba yung kakwentuhan ko? Nilingon ko si Lola Dimitria. Kaso wala na siya roon. Kaya sinabi ko na lang kay Mario ang pangalan niya. Malaki yung mga mata ng boyfriend ko. Pinakita pa niya sa akin na nananayo yung balahibo niya sa braso. Papano ay matagal na raw patay ang Lola Dimitria niya. Kaya papano kung makikilala at makakausap ko pa? Kinilabutan ako sa sinabi niya. Sinabi niya yon kina mama at papa niya. Pinagkumpulan nila ako. Alam niyo yon? Yung bigla kang naging bida kasi nakausap mo yung kaluluwa ng dating reyna sa pamilya nila. Pinadescribe nila sa akin ang itsura ng lola na nakausap ko para malaman kung si Lola Dimitria nga yun. Tumugma nga at saka pa lang nila pinakita sa akin ang picture ni Lola Dimitria. Nanlalaki ang ulo ko habang tinititigan ko ang picture. Sa kabila ng kaba ko ay nasabi ko pa rin ang mga kinuwento sa akin ni Lola Dimitria. Isa na roon yung kung paano nila naipundar ang bahay. Sa tingin ko, binabalaan siya tungkol sa pamilya ng lalaki ng boyfriend niya, Binabalaan siya ng matanda. Sa tingin ko lang naman. Kasi sobrang nakakapagtaka na sa kanya nagpakita, hindi niya naman kilala yung matanda.
ano, sa tingin ko binabalaan to tapos bigla lang dumating yung boyfriend niya kaya nawala. Tingin ko lang naman. Ay, hindi sila makapaniwala na malalaman ko yun. Dahil maski pala si Mario ay hindi alam yun. Kaya papanong masasabi sa akin? Alright. Dumaan sa likod. Oh, ayoko ng ganito. Ayoko ng ganito. Ako po si Marion. Meron akong kwentong hindi ko makalimutan. Yan po. Alam mo yung feeling na ano, malapit ka na sa kinaroroonan mo tapos yung likod mo sobrang dilim, feeling mo may sumusunod sa'yo, bigla ka na lang tatakbo. Ayoko talaga. Ay ang sarili kong karanasan sa isang piyestahan. Dumayo lang kami noon ng pinsan kong si Martin sa common friend namin. May kalayuan pero nagpunta pa rin kami para na rin makapag-unwind mula sa nakaka-stress na trabaho namin sa opisina. Pagdating namin doon, inasikaso agad kami ng kaibigan naming si Joel. Habang kumakain kami, nagulat ako kasi parang may nangangaroling. Akala ko tuwing Pasko lang yung caroling. Pero ayun nga, may nangangaroling. Fiesta, may Hindi naman pamasko ang kinakanta nila. Mga matatanda na. Tapos pang fiesta yata talaga yung kanta. Sabi ni Joel, ganun daw talaga sa kanila. Kapag fiesta may nananapat. Nananapat talaga. Hindi pa sila tapos kumanta nang may makita akong kakaibang tao na mabagal na dumadaan sa likuran nila. Naku. Sa tingin ko lalaki, pero mahaba ang kulay puting buhok. Yung suot niya parang pang prinsipe na mahaba at magara. Tapos yung mukha niya parang deformed na matulis. Napakunot ako ng noo. Tinanong ako ni Martin kung bakit. Sinabi ko yung nakita kong dumaan sa likuran ng mga kumakanta. Nagtaka rin siya kasi wala naman daw siyang nakita. Imposibleng hindi raw niya yon mapapansin. Narinig naman ng lolo ni Joel ang pinag-uusapan namin. Nakaalis na noon ang grupo. Napaantanda si lolo kasi base sa pagkakadescribe ko sa nakita ko ay yun daw ang engkanto na kung tawagin ng mga matatanda roon ay tamawi. Bihira lang daw magpakita ang isang Tamawi. Sa amin kasi tamaho. Tamaho yun sa Ilonggo. Sa amin. Ewan ko dito sa Bisaya, ewan ko lang din sa iba. Sa kanila tamawi. Mawi. At pili lang din ang pinagpapakitaan. Yung mga may third eye lang. Kung nagkataon na nasa lugar na dinadaanan nila yon. Sa oras na makita ito, kasunod na nun na may mawawala. Dahil ang mga tamawi ay nagpupunta lang sa mundo ng mga tao para manguha ng mga tao. Maaaring isa o isang grupo. At kung sino ang daanan nila ay yun ang kukunin nila. Para bang sign yun. Natakot ako sa sinabi ng lolo ni Joel. Kung ako ang napiling pagpakitaan ng tamawi at doon siya dumaan sa likod ng grupo ng mga kumakanta, ang ibig sabihin ay kukunin niya sila. Sabi ko sa lolo ni Joel, kailangan naming mawarningan yung grupong yun. Ang kaso hindi na namin sila nakita. Pinagtanong-tanong namin pero walang makapagsabi kung nasaan na sila. Ang tanging natagpuan na lang ay yung gamit nilang sasakyan. Sobrang mahiwaga pero dati na palang nangyayari yun. Kahit daw nung araw pa, ayon sa lolo ni Joel. Walang ano yan. Walang exempted yan. Walang makakapigil sa ganyan. Isipin mo, engkanto yung kalaban mo. Paano mo pipigilan yan? Grabe yan. Bularyo na rin daw ang nagtangka na bawiin ang mga nawawala mula sa engkanto. Pero walang nagtagumpay. Sa oras daw na sumama na sa lagusan nila, ay wala nang magagawa ang mga tao. Mula noon kapag magpepiesta kina Joel, kahit anong aya nila, ay hindi na talaga ako sumasama. Sino sasama sa ganyan? Ganyan na yung na-experience mo. Ay. Wala na. Okay, ayan lang mga kaibigan, ano.
So yan, kung gusto niyo panoorin, no? Kung gusto niyo manood, yung walang pause, walang ganyan ganto, no? Panoorin niyo na lang yung original video, no? Kaya search niyo na lang Araw na Itim, Yun. O ilalagay ko na lang sa description box yung yung channel niya, yan. I-credit ko naman siya eh. So yun lang mga kaibigan, kung gusto niyo pang... Tsaka syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kaibigan, Huwag niyo rin kalimutan mag-like i-click yung button bell para syempre, updated kayo sa lahat ng mga ina-upload natin, And huwag niyo rin kalimutan mag-comment sa baba kung anong gusto. Syempre, baka may gusto kayong panoorin natin, Syempre, i-react natin yan mga kaibigan. Tsaka, isa-shoutout ko yung magko-comment and ayun. Koy TV nga pala ulit, hanggang sa muli. Let's go!